Ang pinaka-ano natin, bawa, for example, kayo ay o-overtake. Oo. Yan. Pag o-overtake kayo, siguraduhin ninyo, nakita ninyo yung kalsada, as much as possible, straight. Oo. Diba? Kasi kung pakurba yan, huwag mo maghintay muna kayo. Actually, yun yung advantage ng mapa. Yung mapa, diba, sa bawa, Google Map, Waze, meron ka ng idea kung ano yung next straight eh. Oo. So, pag kurba mo, at sa mapa, straight na yun, doon ka na umano ng overtake kung may chance. Pero ito rin, kung sa tingin mo, may mas mabilis na kotse sa'yo na nasa likod mo, overtakein mo na. Oo, huwag mong harangin. Meron ganun, ayun nung na-overtakean. Pagkatapos pagka na-overtakean, ginagawa, tinatapatan. O kaya naman, lalagay sa harap, at saka, bine-brake check. Alam mo bine-brake check? Yung biglang mag-minor kasi nainis siya dahil na-overtaken siya. Huwag ganun kasi buhay nyo nakataya dyan eh. Huwag din kayong, ito yung tailgating, ito madalas na neglect eh. Yung tailgating kasi, sa normal speed, yung mga tipong 40, 60, tatlong sasakyan, layo niyan dapat eh. Pero the more na tumutuling ka, mas malayo. Tama yun. Mas malayo kasi mas mahaba ang stopping distance ng sasakyan pag mas matuling ka. Kung halimbawa biglang pumreno yung sa harapan mo, or biglang nasabugan ng gulong yan, meron kang time na magkaroon ng evasive action. Hindi yung nagpreno sa harapan mo, ayun, patay. Tuhog mo na ngayon. Pag tuhog mo ngayon yan, matutuhog ka rin nung nasa likod. Pero kung meron kang enough distance, pwede kang makaiwas. Naiiwasan mo siya. Pero sabi nga, ito ang ano dyan eh, pwede mo naman patakbuhin talaga ng matulin yung kotse mo. Oo. Pero, pag kailangan mong ihinto, dapat mahinto mo. Oo. Yun yung parang simple rules eh, na kung sakali mang tumatakbo ka ng 100, pero anytime na bumagal yung iyong nasa unahan, kailangan mahinto mo yun. So kung sakaling sa tingin mo, hindi kakayanin ng preno mo yung ganong distansya, dapat kabisado mo yung sasakyan. Oo, umano ka, kung dumistansya ka. So, ang pinaka-idea dito, the more na bumibilis yung sasakyan, the more na lumalayo yung distansya mo dun sa nasa unahan mo. Ito pa isa guys ang preno ng sasakyan natin, iba mag-perform yan kapag mas mabigat ang dala mo. Mas mahaba, mas matagal siya magpreno kapag mabigat. So halimbawa, katulad ko, kadalasan van ang dala ko ng panag-long drive. Yung van na walang sakay, mabilis ang preno niyan. Ibig sabihin, kumakagat agad yung preno. Pero pagka puno na yan ng sakay, 18 naman ng van namin nun eh. Pag puno na yan ng sakay, ang preno niyan, hindi kagat agad. Iba, mararamdaman mo talaga. So, pag mas marami kang sakay, mas lalong lumalayo yung yung distansya mo dun sa sasakyan mo sa harapan. Agree ako dyan. Agree ako dyan, kasi na-experience ko na rin yan. Pag punong-puno talaga yung sasakyan mo, medyo mas mas mabigat yung preno. Kailangan mo talaga pumili ng mas ahead. At kailangan mo rin talagang mas malayo yung distansya mo para safe talaga kayo. Yung pa isa, speaking of bigat, iwasan yung mag-overloading kasi madalas pagsimulan niya ng aksidente, overloading. Alamin nyo kung ano yung capacity mo sa sasakyan nyo. Kung ang seating capacity niyan 18, kung maaari nga lang, mas konti pa doon. Kasi yung 18 na yun, magdadala pa ng bag yun. Pagkatapos pag-uwi nyo, bibili pa ng pasalubong yun. Di ba? And ang Pilipino kasi ganito, ang hirap sa Pilipino eh. Bibili ng malaking sasakyan. Pagkatapos, pupunuin niya hanggat kayang punuin. Tapos sa tsaka niyan iyayabang, dami ko muna sakay eh. Kaya nga niya, kahit 24 na nakasakay eh. Tapos nagkarga pa ako sa doon sa may bubong ng mga pasalubong. Oo, nakaligtas ka, nakauwi ka, kumbaga you live to tell the tale, pero yung disgrasya na, yung possibility ba na madisgrasya ka dahil dun sa pag-overloading. Kaya nga merong batas na no overloading eh. Diba? Kasi diyan nagsisimula yung disgrasya. Yung sasakyan mo, naka-design para sa ganitong weight, tapos kakargahan mo ng... Pero yung ito Pops, dun sa naman, paper. Kasi sa ngayon, hindi na yung blow bagets lang eh. Kailangan i-prepared mo yung papeles mo rin. Ano yung mga kailangan na papeles ng isang driver na maglo-long ride? Ako medyo guilty dyan eh. Marami akong huli dyan. Kasi alam nyo, dun sa prangkisa ko, hindi ko kayo masyado makwentuhan sa private na sasakyan kasi bihira ako bumiyahe ng private na sasakyan. Ang biyahe ko parating may pasahero. Parating ako arkilado. Ngayon yung sasakyan ko, 2 plaka.
Pero ang nakalagay sa prangkisa noon, from Manila to any point of Luzon. Yun ang nakalagay sa prangkisa noon. Pero pagka napara ka ng LTO sa malayo, nahuhuli din. Nahuhuli ka din. Yun ang problema. So, ang dinadala ko lang dyan palagi, kailangan, syempre, meron kang, dala mo yung Xerox copy ng ORCR mo. ORCR mo na yung sasakyan na yun ngayon kung meron kang mga dalang, kasi ako yung mga sound system ko, inaano rin yun eh. Kung minsan nasisita, bakit, san dadali niya. Pinapakita ko yung DTI na ikaw registrado nagsiset up ng sound system para hindi rin masita. O, yun ang ewan ko kung sa Grab, hindi ba kayo sinisita niya kung halimbawa syempre, pag sa amin, sa dokumento, yun, ORCR, insurance, and yung driver's license. As much as possible, Xerox copy. Okay. Yan, yung mga dala na yan. Kaya, pag kayo ay maglo-long ride, hindi lang yung kotse yung maayos, kayo maayos, pati yung papeles ninyo maayos. Para wala kayong magiging problema sa daan, Ito pa, huwag kayong lalakad nang wala kayong dalang pera. Yun. Kayong lalakad ng pero to wrap up na to, ano ba yung mindset mo bago ka mag-long ride? Yung ano ba yung sinasabi mo sa sarili mo na sa tingin mo na para mas maging safe ka, paano mo ba ginagawa yung... Kasi ako talaga dyan, ang pinalagay ko sa isip ko dyan, ito, kasabihan namin to ng mga nagkakarera pa ako ng motor Yung kayabangan, walang dinudulot na maganda. Pati sinasabi yan. Pero, siyempre, dahil nga mga bata kami doon, nangangibabaw pa rin yung kayabangan mo. Kaya, safe lang pa rin. Pero yun, pagka siyempre later on in your life, kung babawas-bawasan ko yung yabang ko, mas mapupunta ako dun sa safe side. Kasi ang goal mo naman, isipin mo, ano ba goal mo? Ba't ka maglo-long ride? Kasi maglo-long drive ako kasi kailangan ko kumita pera So yun ang goal. Kailangan ko kumita ng pera, hindi ko kailangan makipagkarera. Diba? Kailangan ko umuwi sa pamilya ko. Kailangan ko maiuwi itong pera sa pamilya ko kasi inaasahan to ng pamilya ko. Hindi ko kailangan patunayan na mahusay ako mag-drive. Kaya ko mag-drive ng 5 oras straight yan kasi kumisan yan Ako nga nag-drive ng mula Manila hanggang Bicol. Straight Hindi man lang ako umihi So, doon pa kahirap doon, di ba? Ba't mo naman gagawin yun? Pwede ka naman mamahinga. Di ba? Tama. Ba't mo naman challenge yung sarili mo sa ganung bagay? Magkakasakit ka pa sa bato niyan, di ba? Ilagay mo yung sarili mo doon kahit yung sa sarili mo, huwag mo nang yabangan na, kailangan mag-drive ako, pagka kailangan ko hinto ako. Pag kailangan kong kumain, kakain ako. Hindi ako kakain sa sasakyan. Di ba kasi meron ganon? May drive-thru naman. Long drive-thru Magda-drive-thru ako tapos kumakain ako ngayon sa sasakyan. Kumakain ka ngayon natapunan ka ngayon ng kinakain mo. Nalingon ka sandali, nabangga ka ngayon. Di ba? Kainin mo na doon kung saan mo binili. Pahinga ka sandali. Tapos at saka ka lumakad. Yung mga simpleng bagay lang naman. Hindi naman, parating lang yung safety first. Tama yan. Di ba? Ikaw ibig sabihin, kung halimbawa, magda-drive ka ng, let's say, mula dito hanggang Ilocos, sa tingin mo, ilang beses kang mag-stop over? Okay. Kung pa Ilocos, based on experience, usually, tigil ko dyan is yung dulo ng NLEX. So, may gasolinahan doon. May gasolinahan doon. Ihihin mo na and everything. Mga 3 tigil yan. Mga 3. Depende depende dun sa kung okay pa yung ako at depende rin dun sa mga pasahero ko. Kasi kung alam kong medyo palasiar, medyo tayo. Medyo mas maraming tigil. Pero ako kasi ito medyo problema ko to as a driver Ang goal ko talaga, yung dulo na. So, as much as possible, diretso sana. Yan, yun naman. Pero in terms of yung mindset, para at least safe tayo, ako ang lagi kong sinasabi sa sarili ko bago mag-drive is, dapat safe kami and bukas magagamit ko yung kotse ng maayos pa rin.